Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog for our today short episode. Today's February 18, 2026. 8 na po ng umaga ngayon dito sa Croatia, and today is Ash Wednesday. Yes, so meron tayong mahalagang lakad for this morning. And samahan po ninyo ako sa ating magiging panibagong araw na to. Panghapon pa ako today, but meron akong pupuntahang isang another experience na naman na pwede natin ma-share sa inyo. Yeah, so hopefully, I'm always telling you, hopefully maging proud kayo. Yes, another achievement natin for today. And you will know kung ano yung pupuntahan natin. So, samahan nyo ako sa ating magiging panibagong araw. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 13,000 subscribers. Maraming salamat po for helping me, and for those who are not skipping ads sa ating mga videos na ina-upload, maraming salamat po. So, naka-jacket na ako. Actually, meron pa akong dalang isa. Ito yung suot kong coat. Yeah, for those asking, ano ba kasi pupuntahan ko? Saan na naman ako pupunta? Ano kasi guys, na-invite tayo sa isang national TV program dito sa Dubrovnik, sa Croatia. Yes, para sa isang interview. Yes, so mag-guest po tayo sa kanilang TV show, W. Hrvatska, or Good Morning Croatia, yung title ng show nila. So, ang call time namin is 8:30. Yeah, 7:41 pa lang naman ngayon. So, kinakabahan ako dahil live yung interview, and na-message na nila ako noong first week ng Feb. Yes, about this. Supposed to be dapat talaga sa Zagreb yung interview, but super duper layo ko since nasa Dubrovnik ako. So meron silang studio dito sa Dubrovnik. So, ayun, malalaman ninyo kung ano yung mga mapag-uusapan namin sa interview, ano yung pwede ko ma-share sa mga local audiences dito sa Croatia. And I hope na, yun nga sabi ko nga, diba, may binabanggit ko kamakailan na hopefully ay maging proud kayo sa magiging achievement natin, sa kung ano mang gagawin ko this following days, diba? So, ito na yun. Kinakabahan ako. But, kailangan kalmado lang tayo. Yeah, mabilis lang naman siguro yung interview, mga less than 15 minutes lang naman. But, we will make the most out of it. Tama ba? Oo. We will do everything doon sa mga maliit na oras na yon. Ipapakita natin kung ano yung pwedeng maibigay, ano yung pwedeng ma-share ng isang Filipino expat dito sa Croatia. So, aalis na ako kasi doon pa sa may city yung studio nila, I'm not sure, baka may mga preparation pa mangyayari. So, I will let you know. Okay? So, see you later. So, okay guys, we're now here inside of the studio dito sa Dubrovnik, HRT Santar, and our call time is 9 a.m. So, 8:30 pa lang. So, we just arrived on time, and oh my god, first time ko makakita ng mga radio studio, yung television studio, and I'm so excited na kinakabahan. Nakita ko na yung studio ko saan ako uupo mamaya. So, ang setup kasi is may magta-translate sa akin. Since hindi naman ako pwede makapag-usap ng, Croatian language na tuloy-tuloy. So, ito na siya. Ayan, yun yung studio. May dumaan. And diba? So, I grabbed the opportunity na hindi ko talaga minis yung pagkakataon na to. Kasi ito naman talaga yung gusto ko. Yung magmukhang ano ako, diba? Yung mga bida-bida. But yeah, di naman siya magiging possible kung hindi naman dahil sa inyo guys na nanonood ng mga vlogs ko, sumusuporta sa journey ko dito, sa mga photography journey ko dito. So thank you so much. And of course to Miss Ivana, the host of the show, who invited me to come here. Yeah, I would like to say thank you so much for this opportunity. I will never forget this one, and I will always treasure and be proud that I was once seated
in one of the Croatian TV television. Oh, ganon. So, let's go. Ito na sa So, ito yung studio nila. And ito, ang studio. So, later, papasok tayo. At mamaya na ako papasok kasi nahihiya ako. Ano muna ako, magre-recharge muna ako kasi medyo mahaba-haba yung nilakad ko. And then, balitaan ko kayo mamaya after the interview. Okay, see you. Okay guys, ayan, since hindi na ako pwede maglikalig dito, we're now here sa loob ng studio, and ayan na siya. Ipa-voice over ko na lang guys yung mga mangyayari kasi di man ako nakapagsalita dito. At saka ang tahimik talaga, wala pang katao-tao since maaga pa naman. So, ma-earpiece na sinuot sa akin. And talagang sabi ko talaga, kuya, pakilaksan. Kasi mahina yung pandinig ko. And ayan, yung nasa screen, nasa harapan ko, dyan lalabas si Miss Ivana. Oo, hindi siya lalabas ng TV ha. Kasi yung main studio ng show ay nasa Zagreb. So, habang nilalagyan ako ng earpiece dyan kanina, kausap ko na yung translator ko na nasa Zagreb din. So, ina-explain niya na ganito, ganyan. Magsalita lang ako ng normal, siya nang bahala, ganyan. And, ayun, talaga nag-prepare naman kami malala dito kasi ang binigay nilang sa akin ay 5 minutes. After 5 minutes, mag-i-start na kami. And, yung postura ko talaga, hindi ko talaga maintindihan paano ba ako uupo. Kasi ayoko magmukhang awkward. Diba? Oo, talaga nanonood ako sa YouTube. Paano umupo, paano yung hand gesture, yung mga postura. Tapos, hindi ko na natanong dito kung saan ba ako titingin. Oo. So, dalawa kasi yung camera dyan. Nalimutan ko nang itanong kasi dahil talagang nawalan ako ng boses. And itong mga cameraman natin is may kanya-kanya rin talaga silang mga ginagawa. So, ako talaga is nag-stick doon sa sinabi nung translator ko na after 5 minutes, mag-i-air kami. Ayun. So, try kong isama dito yung mismong interview. So, I hope na ma-appreciate nyo guys. The mindset of personal growth. At the same time, I want to explore different things in life that I know that would transform me into something. And I just want to make my family proud back in the Philippines. At the same time, I want to make an impactful story. Not only for myself, but for my family, and one day proudly say that this is my story. Sometimes we organize Ponekad organiziramo različita okupljanja ovdje. Recimo, evo, za Božić prošle godine smo imali božićno okupljanje. Također, za rođendane kupujemo filipinsku hranu i slično. I budući da se približava Sveti tjedan, planiramo organizirati još jedno okupljanje. Takva okupljanja ostavljaju velik učinak na našu zajednicu, jer iako smo daleko od doma, zbog toga se osjećamo ovdje ujedinjeni kao jedno. Istodobno, ta su okupljanja veoma otvorena za sve. Doista cijenim kada nam se priključe nacionalni prijatelji, odnosno lokalni prijatelji iz Hrvatske i kada oni, recimo, među ostalim slave naše običaje, našu hranu. I doista želim sve više okrupnjavati te događaje da se svi ujedinimo kao jedno. Evo sad kad ste spomenuli hranu, onda vas moram pitati jeste li se navikli na hrvatsku kuhinju i što vam se sviđa od naših domaćih specijaliteta? It's so many to mention, actually. Jako je mnogo dimenzija toga što bi se sviđa. Volim isprobati hrvatska jela. Biću iskren, nisam doista obožavatelj povrća, salata i slično. No, Hrvatska me naučila da probam, da se
povežem sa lokalcima u smislu onoga što jedu i što mogu ponuditi. Previše dosta dimenzija, recimo ćevapi je jedna od hrana koju jako volim, pogotovo kad se ne osjećam baš najbolje. I doista sam uzbuđen da za ovo ljeto mogu pripremiti jednu vrstu sadržaja o hrvatskoj hrani. Evo, nadam se da će se to dobro realizirati. A postoji li, Brian, nešto na što se možda u Hrvatskoj niste uspjeli naviknuti ili nešto što vam je baš teško prihvatiti? No, I like everything. Pa nema ništa zapravo što bi se ne sviđa, ali možda svojevrsni izazov bila bi recimo nostalgija, prilagodba vremenu, ali istodobno i udaljenost, dakle, i jezik. Dakle, hrvatski jezik se traži za mnoge strance koji rade ovdje. Ja dolazim iz treće zemlje i mislim da je ovaj izazov jezika nešto što treba prihvatiti pozitivno, jer zabavno je učiti nove jezike. Postaćete više jezični ako znate više jezika i uvijek govorim svojim pratiteljima koji žele recimo možda doći ovdje da ako ima volje, ima i načina. Ne morate preko noći naučiti jezik, ne morate biti tečni u nekom jeziku. Postoji proces učenja jezika. I uvijek zahvaljujem lokalcima što su strpljivi, pogotovo prema meni i mojim kolegama, koji me uče. Dakle, iako su zaposleni, uče me osnove hrvatskog, iako su dakle zaposleni, rade sa mnom. I doista nadam se i uzbuđen se zbog toga da ću jednog dana moći teško, odnosno tečno 100% govoriti hrvatski. A na koji način učite hrvatski jezik? Znam da to nije uopće jednostavno. Idete li na nekakve privatne poduke ili jednostavno u interakciji s lokalcima pokušavate uhvatiti one? O, diba? Di nyo din na-gets, no? So, dito, guys, i-voice over ko talaga ulit. Ito yung isa sa pinakagusto kong part. Kasi, habang minamention ko dyan, yung reason ko bakit ako pumunta ng Croatia, yung journey ko, alam nyo, isa sa pinaka talagang na-touch ako, pinaka sabi ko, oh my God, finally, ito na siya. Itong mga pictures na nakuhanan natin. Alam mo yung photography journey ko dito sa Croatia, if you followed me on Instagram, as in, sobrang nakaka-proud talaga. Ang sarap sa feeling na makita ko sa TV mismo yung output ko. Some people will say na babaw lang naman ang kaligayahan ni Baray. Pero kasi ito, guys, as in, alam niyo talagang gusto ko talaga siya. Oo, kaya alam niyo yun, kapag may gusto talaga kayong bagay, pag mag-exert talaga kayo ng effort, hindi ako bihasa ha, pero seeing these pictures, these photos na nakuhanan ko, itong mga tao rin na na-encounter ko, si Ivana, di ba? So, ang sarap sa feeling. Ang sarap sa feeling na makita ko yung mga pinaghihirapan ko, mga side hustles ko, after ng work, tapos may present siya sa national TV, di ba? So, yeah, talagang nag-enjoy talaga ako dito sa part na to. At the same time, na-enjoy ko yung buong interview kasi more on sa journey ko bilang isang Pinoy yung naging content, yung naging interview, na flow ng interview namin about sa family ko and yung sakripisyo ginawa ko para makapunta ako ng Croatia. Yeah, it's very motivating. Kaya, again, guys, maraming salamat po sa suporta ninyong lahat. Thank you. I love you. Char! Okay, guys, ayan, pauwi na po tayo ngayon. 9:30 pa lang dito. Meron pa akong time matulog. And yeah, oh my God. I hope na, hihintayin ko yung output. Oo, kasi sasandan daw ako ni Miss Ivana ng video sa interview namin. Tsaka ang ganda kasi na highlights dun yung mga ginagawa ko dito, yung pag-vlog ko, yung mga photographies ko dito, diba? So yeah, I'm so happy. So magbabas na ako para mabilis ako makauwi and pahinga kasi mamaya trabaho ulit. Yes, so ayun, balitan ko kay mamaya, diba tayo. And again, to Miss Ivana, thank you so much for inviting me for this interview. Hindi ko na nga alam kayo yung mga sasabihin ko. Kasi naiba talaga. Usapan namin kung ano yung sinaga sa aking tanong. Yun yung flow.
Dai! Siyempre, kabado ako. Iba na, may mga follow-up questions na. Buti talaga nairaos ko. And yun nga, mayroon ako suot na earpiece. Tapos tina-translate talaga yung sagot ko doon. And hindi ko naririnig yung host, Miss Ivana. Pero naririnig ko lang yung interpreter ko ano yung sinasabi ni Miss Ivana. So, mag-wait nga ako ng bus at then go na ulit tayo. Okay guys, ayan, nakauwi na po tayo ng bahay and medyo hindi ako nakapag-vlog doon kasi nga mabilis lang naman yung mga pangyayari. But, yeah, I'm happy at the same time fulfilled again kasi may napatunayan na naman tayo. Kilala nyo naman this person, ang daming gustong patunayan sa buhay. But yeah, I'm so happy na, di ba, yun naman lagi ang gusto ko, nakikita yung sarili ko sa TV, sa camera. Well, tapos ayun, ang interview lang naman is more about my life here in Croatia. Kamusta ang buhay ko dito, ginagawa ko, yung mga adjustments ko, and gaano ako ka-proud na i-flex yung Filipino community dito sa Dubrovnik since dito talaga ako nakatira. So yun, I'll be waiting dun sa whole episode. Isa sa akin ni Miss Ivana yung host. And ayun, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog na to. Kahit mabilis na talaga yung mga pangyayari and hindi ko talaga siya in-spill kasi ayokong ma-jinx. But yeah, this is a surprise. I hope na surprise kayo. I hope na naging proud kayo sa mga achievement natin today. And yun, sabi ko kay Miss Ivana, excited ako sa mga sa future. Excited pa ako sa mga gagawin ko dito sa Croatia. And I hope na yung mga gagawin kong yon ay makinabang ang karamihan, mga Pilipino, mga lokal. At the same time, isa win-win lang naman yon, ma-flex natin yung beauty ng Croatia at yung buhay natin mga Pinoy, kung gaano kaganda at gaano kapayapa ang buhay dito sa Croatia. So again guys, thank you so much and I hope na nag-enjoy kayo sa ating short vlog for today. Kung may mga gusto kayong content na gusto nyo gawin ko, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging next content sa ating channel. Again, please help me to reach 13,000 subscribers. Almost guys. And please don't skip ads sa mga videos na ina-upload ko. Good luck sa mga naghihintay ng mga working permits and visas. I hope na magkita-kita po tayong lahat dito sa Croatia. Ciao! Good night. Ciao.